Eto Libre na po lakay. walang libre bayad. po. Again, libre po. Wala po itong bayad. Siya po ay mula, ang political party niya po ay Makabayan. At siya po ay bahagi ng trade union and labor activist. Kasalukuyan po siyang Secretary General ng Kilusang Mayo Uno Lakay ng KMU. Yes, at alam mo lakay, siya ay taga kababayan ko. Aba? Ang kapanganakan niya lakay ay sa Maanito Albay. Oo, Bicolano, Uragon, ini, Diyos marahay na aga sa Indo. Ayan, siya ay lumaki sa isang pamilya palalakay na naapektuhan yung kanyang pamilya ng diktadoryang Marcos lakay. Oo. At napilitan siyang lumikas mula Bicol kasama ang pamilya at uminto sa pag-aaral lakay para makapagtrabaho sa edad na 16 years old. At siya ay nagtrabaho sa isang pabrika ng karton lakay sa edad na 16 years old. Naging konduktor pa siya ng bus. Oo, ano to? Pasville Pascual Liner lakay. Aba. Kilala mo ba ito? Dahil mukhang 1992 pa itong bus na ito. Hindi ko kilala yan kasi sinasakay ng bus nun alam ko na. DM, JM, ayan. Mga sinuunang bus na ang upuan pa kahoy. Yung JD. tapos lakay yung Tapos yung mga driver, conductor ang uniforme, inaalmiro na kung ipato mo, tatayo. Tapos lakay yung yan ba yung mga ordinary bus? Yes, ordinary bus yan. Walang aircon no araw, Sister L. Ayan. Okay. At lakay medyo mahaba-haba itong nakalagay dito pero ang plataforma niya ay banggitin ko na lang. Sige, huwag mo nang basahin lahat yung baka mamaya mga listeners natin mag-welga rito, mag-ticket. Pero ipapakilala ko na siya lakay. Siya ay, ang buong pangalan niya ay Ronald Mangampo Adonis o mas kilala siya lakay na si Jerome Adonis. Ang gusto ko lang itanong lakay dito kay Sir Jerome Adonis, bakit naging Jerome? Ronald ang pangalan niya. Parang ang layo. Hindi yan ang tanong ko. Ayan. Sa kanya ba yung Adonis Club dyan sa may malapit sa GMA? Ayan. Di pa ako nakakapunta doon. Tanong mo kay Morley Alinyo. Alam na, alam niya. Alam niya yan. Ayan. Ayan. Lakay, pakilala natin ang ating aspiring senator, tumatakbo pong senador, si Sir Ronald Mangampo Jerome Adonis. Sir Ronald, good morning. Or Sir Jerome, good morning po. Good morning, Sister El. Good morning, Sir Deo. Maraming salamat Deo lang po. Sa, sa pag-imbita dito sa amin. Pag-imbita ng libre. Ayun. Abonado nga pero ito, pinapakape. Bigyan ng kape, tsaka vitamin E. Bigyan ng emperador. Ganyan kami rito mga habig sa DCRH. Ayan, kung namimigyan ng 1,000 Sherwin, vitamin E, ayan, grocery items. Mga guest namin dito sa Bakit Ikaw may kape. May kape pa. Ayan, may bottled water pa. Ayan. Sabi niya, hindi dala ko to eh. Kape lang daw pala yung libre lakay. Sige, ito na, simulan natin ang interview. Ayan, kay Mr. Jerome Adonis. Ayan, nahanay ng mga magagawa, Secretary General ng Kilusang Mayo Uno. Naku, ito yung mga labor union na kinatatakutan ng mga employer. Sabi na naman sila. Pagka pinasukan ng kemyo, naku, magsara na tayo. Anyway, Jerome Adonis, bakit ikaw? Bakit po kumakandidatong senador? Ayan, bakit ikaw ang dapat iboto? Ano ang meron ang isang Jerome Adonis para sa Senado? Alam nyo, Sir Deo, malinaw ako ay manggagawa mismo ako. No? Pangalawa, naranasan ko lahat ng pinakamahihirap na trabaho nung panahon na ako ay nagtatrabaho. Naging construction, nagkonduktor ng bus at carton factory. Naranasan ko po na kahit nung time na yon ay umiiral na ang minimum wage pero ako ay tumatanggap ng almost half lamang nito. So, naranasan ko maging contractual at for the longest time, hindi po nagbago ang kalagayan ng ating mga manggagawa. So, kaya tayo tumatakbo dahil unang-una ang Senado ay punong-puno ng political dynasty at saka traditional na senator. Wala naman, Sir Deo, ni isa dyan na tumatanggap lang ng sahod na minimum wage. Wala naman ni isang senador dyan na every month nag-aalala baka hindi makabayad ng bahay, baka hindi makabayad ng kuryente, tubig, baka hindi mapag-aral yung kanilang anak. At for the longest time, wala talagang seryosong batas para i-address
yung matagal na problema ng mga manggagawang Pilipino. Kasi wala namang senador talaga na seryosong magtutulak para sa interes ng mga manggagawa. Kaya pagkakataon natin ito para magkaroon ng boses, oportunidad diyan sa Senado. So kung kayo mabigyan ng pagkakataon na mabilang sa mga miyembro ng Senado, magsusulong po kayo ng mga panukalang batas na makatulong sa ating mga manggagawa umangat ang kanilang kabuhayan na ka Jerome Adonis, sir. Yes, Sir Deo, at seryoso tayo na talagang itulak yung ma-realize ng mga manggagawang Pilipino yung constitutional rights na nakalagay po sa ating constitution, right to living wage. So, Sir Deo, yung tinatanggap ngayon na 645 pesos sa Metro Manila habang 361 sa BARM, ang tingin ho namin dyan, libing. Hindi ho yan living wage. Malayo po ang ibig sabihin, napakalayo nito sa realidad na pangangailangan doon sa actual price ng mga pangunahing bilihin natin mula sa pagkain, pangrenta sa bahay, kuryente, tubig, pampaaral ng ating mga anak. So, meron pong scientific studies na ginawa ang Ibon Foundations, it's very clear. Sa ngayon po, batay sa actual price ng mga bilihin at serbisyo, 1,200 pesos per day. So, ang tingin ho natin, kayang-kayang ibigay, na kami po ay matagal na humaharap sa Senate para sa mga hearing up to the Congress, pero medyo po talaga matigas, ano, Sir Deo. Andyan yung iba't ibang argument coming from the employers na ang wage increase po ay hindi daw makakasama pa daw sa ating ekonomiya. So, samantalang ang unfair dito, every year lumalabas po yung studies natin, tumaas yung productivity ng mga manggagawang Pilipino even during the COVID time, ano? Kumita ng bilyon hanggang milyong piso ang mga transnational at multinational korporasyon na nagtatrabaho sa ating bansa. At ipinagmamalaki ni Bongbong Marcos na one of the fastest growing economy ang ekonomiya ng Pilipinas. In short, para sa amin, nagtrabaho ang mga manggagawang Pilipino at ordinaryong mamamayan. In yet, question, bakit napakababa ng sahod? At hindi makaagapay doon sa pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino para mabili naman namin yung mapakain namin ng matino at maayos naman yung aming mga pamilya. Sir Jerome, nabanggit na po natin yung kumbaga makakabuhay dapat na sweldo, sahod ng mga manggagawa. Pero nabanggit na rin po ninyo yung tungkol sa mataas na presyo ng pagkain, and of course ito pong inflation na pinag-uusapan po natin, marami po sa ating mga kababayan ang napipilitang umalis ng bansa, nagiging overseas Filipino workers sa kadahilan ng hindi po sumasapat yung kanilang kinikita, at mas kailangan po na mabuhay at mapag-aral ang kanilang mga pamilya o mga anak po. Sa tingin niyo po ba kung kayo ay bibigyan ng chance po ng ating mga kababayan, ng masang Pilipino na makaupo sa Senado bilang isang senador, ano po ang po pwedeng magawa natin na batas o kaya naman ano ang pwedeng maitulong ninyo para po somehow siguro maging mas kaakit-akit yung pagtatrabaho dito sa ating bansa, sa Pilipinas, at hindi na po umalis ang ating mga kababayan at manatili na lang sa Pilipinas para po yung sweldo po nila ay sabihin nga natin makakabuhay at hindi po yung sinasabi niyong libing. Tama po kayo dyan. Dalawang mayor ang kailangang mangyari agad para kahit paano mabawasan yung OFW natin. Una, kailangan talagang isabatas yung national minimum wage na equivalent to 1,200 pesos. Pangalawa, kailangan talaga na ibasura yung contractualization. Kaya kami gigil talaga kami na i-repeal yung Article 106 to 109 ng ating Labor Code. Kasi yun yung... Mukhang yun ang bill mo sa susunod. Yes po. Ang target mo yan mga JO, contractualization sa gobyerno. Kasi gusto natin siguraduhin ang pag-OFW kasi ang karamihan na rason dyan, kung may trabaho sa Pilipinas, temporary, mababa ang sahod. So kung gusto nating i-address, isabatas natin yung vital talaga na hindi yung pachi-pachi na mga rekomendasyon para diyan, para ma-address natin yung lumalaki taon-taon na bilang ng ating mga OFW. Pangalawa, importante talaga, Sir Deo, na seryosohin ng gobyerno yung pagpupundar nating sariling economy. Kasi otherwise, kung lagi lang tayo nakaasa sa ekonomiya ng dayuhan, ng invite lang tayo ng investor, pagkakakitaan lang tayo, laging bagsak yung ating ekonomiya. Kaya
foundation talaga dyan yung usapin ng land reform and national industrialization. Doon talaga kinakailangan seryosong mag-start para once and for all ma-address unti-unti yung napakaraming nakakabit na problema sa mga manggagawang Pilipino at siyempre sa ordinaryong taong bayan. Ka Jerome Adonis, alam po niyo ang panghalang kilusang Mayo Uno Labor Union yan ay kinatatakutan ng maraming employers. Ang tanong po namin dito ngayon sa iyo alam namin na siyempre tinatawag niyo ang karapatan ng mga manggagawa, pero wala pong manggagawa kung walang kapitalista. So ano naman ang maaring maipapangako ng inyong hanay na ang mga kumpanyang papasukan ng inyong mga miyembro ay masusuportahan din at hindi lamang demand na mga benepisyo. Ayan, dapat naaayon din, binabalanse daw po sa kakayahan ng isang employer. Alam niyo, Sir Deo, ang nagsasabi lang na kinakatakutan ng KMU, yung mga abusadong negosyante. O kasi ang KMU po ay naninindigan kami doon talaga sa karapatan ng mga manggagawa. In fact, may mga union kami na ang nagmamayari ay multinational, nandyan kami. Talaga? Opo. Kaya lang kapag abusado, halimbawa, Sir Deo, ngayon, may isa kaming naka-strike na union sa Laguna, yung Nexperia, pinakamalaking supplier ng chips kung bakit gumagana ng computer, cellphone natin, ay sobrang binabarat. No? Imagine, kumikita sila ng more or less 400 million a day. Wow. Sa 7 million per piece of chips. Wow. Magkano lang ang binibigay na dagdag sahod? Ay 17 pesos per day. Tapos tinanggal pa yung 4 na opisyales. Kaya po, pagka ganun, hindi namin i-compromise. Talagang gagamitin namin yung aming labor rights, constitutional right, para i-assert yung aming karapatan. So, naniniwala naman kami, Sir Deo, na kami ay hindi humihingi ng labis-labis sa kakayanan ng kumpanya. Nakabatay po ito sa scientific studies ng kakayanan ng kumpanya na ibigay. Kasi ayaw naman natin na dahil lang sa magsara. Hindi po totoo yun. No? Hindi po ang KMU ay nagpapasara ng kumpanya. Maling impormasyon po yan. Kami po ay humihingi batay sa aktual na kondisyon ng kumpanya dahil in the first place naniniwala kami na hindi kikita ang kumpanya, Sir Deo, kung hindi magtatrabaho ang mga manggagawang Pilipino. Ayan, kaya dapat yung mga manggagawa, alagaan din ng mga employers. Yes, para mas lalo silang productive, di ba? Yes po. Ayan. Pero bago yan, ngayon ko lang na rin na may paggawa pala tayo ng chips dito. Akala ko China tsaka Taiwan lang ang gumagawa niya. Matagal na ba itong gumagawa ng chips sa atin? Yes po, matagal na. Nandyan po sa LISP1. No? Sa Cavite, sa Laguna. Kabuyaw po. Kabuyaw, Laguna. Ang haba nung negosasyon, no? 1 taon na halos. Tapos sobrang pambabastos, tinanggal yung mga opisyales. Ayan. No choice, strike talaga. Bilang bahagi po ng ticket ng Makabayan Coalition ka Jerome Adonis, paano nyo nakita naman ng papel ng inyong progresibong grupo sa Senado? Lalo na kung ang kasalukuyang administrasyon ay may ibang pananaw sa mga isyong isinusulong po ninyo. Well, alam nyo, Sir Deo, tayo ay nasa bansang may demokrasya. Sabi nga natin, demokrasya, ibig sabihin, ano ba ang gusto ng nakararami? So dapat nagre-represent yan sa any government agency, from local to national. Ang nakikita natin, hanggat ang Senado ay kinukopo, dinodomina ng mga traditional na politician at the same time dynasty, walang demokrasya dyan. So, ibig sabihin sila na lang yan, mga negosyante, pinondohan ng negosyante, nagmamay-ari ng malalawak na lupain, and therefore, kaya anumang mga batas na isinusulong nila dyan, uunahin nila yung makitid na interest in the expense ng ordinaryong mamamayan. So, magkaiba man kami ng politika, ito talaga yung dala po namin, direkta namin ang issue ng taong bayan. At hindi ho namin dala-dala yung aming mga personal na interes. Siguro, pwede naman kaming makipag-usap sa kanila kahit magkakaiba yung ating pampolitikang paninindigan, pagtingin sa pang-ekonomiya. Pero kami ay i-challenge talaga natin sila. Kung gagawa tayo ng batas, directly i-address yung fundamental na problema ng taong bayan para malutas natin ito unti-unti. Hindi yung tatakbo ka sa politika, dati ka ng mayaman, magpapayaman ka pa. Malungkot, mangungurap ka pa, nanakawin mo pa yung pondo ng ordinaryong mamamayan na hirap sa kasalukuyan. Okay.
Sir Jerome, nabanggit po natin Off mic ka, Sister El. nabanggit po natin yung trabaho at yun pong sweldo. At kanina po, habang binabasa ko yung profile ninyo, kayo po ay napilitang tumigil sa pag-aaral, ano? Yes po. Dahil po, of course, alam naman natin yung problema sa pera or hindi kaya mag-aral. Ang isa po sa nakakabahalang problema natin dito sa ating bansa, ay mukhang yung pag-aaral po ay hindi na nagiging karapatan, nagiging pribilehiyo na po, parang kung sabi nga nila, real talk lang tayo. Tama, Parang ganun po yung nangyayari. Kaakibat po nito, nahihirapan po yung ating mga kabataan na makapaghanap po ng trabaho dahil wala naman silang experience. Kumpara mo naman po doon sa college graduate. Kung kayo po ay uupo sa Senado, ano po kaya ang pwede nating magawa para po yung ating mga kabataan na graduate ng K-12 o kaya naman po vocational courses ay somehow mabigyan po ng chance na makahanap po ng trabaho na angkop doon po sa tinapos po nila? Well, dalawang bagay po ang kailangan mangyari. Una, kailangan totoo na mangyari na ang edukasyon sa Pilipinas ay karapatan. Para mangyari yan, kailangan po talaga pondohan natin na malaki yung education. Kasi doon tayo magpupundar ng mga bagong kabataan, magiging leader ng bansa, magiging mahusay ng mga manggagawa, maging mga professional at scientist. At kailangan ng bansa natin yan. Tapos, kailangan po ang gobyerno ay seryoso kung tayo ay mag-i-introduce ng mga pag-aaral or subjects sa kolehiyo, sa elementary, sa high school hanggang sa kolehiyo, dapat at pagka-graduate, may naghihintay na trabaho. Kaya ang problema ngayon, desbalanse. Kasi nga, ang ating edukasyon ay nakamold para lumika ng cheaper na labor. So, nag-i-introduce sila ng kung ano-ano mga courses, etc. Pagka-graduate, bahala ka na sa buhay mo. So, mali yun. Maling-mali po talaga. Dapat, pagka-graduate, may equivalent na naghihintay na trabaho, regular na trabaho, at may nakabubuhay na sahod para hindi po yan magsialis sa ating bansa. So, yan po ay iniiwasang i-address sa kasalukuyan. Kaya, parang kasalanan pa nung gumraduate. Diba? Hindi ka tatanggapin kasi wala kang experience. Of course, wala akong Fresh grad experience. So, kasalanan ko? Alam mo yung mga ganong argumento na ibinabato pa yung kasalanan samantalang unang-una, kanino bang task ito? Sino ba ang, hindi ba national government ito lahat? Okay. Ka Jerome Adonis, ayan, siyempre kung papalaran ka't maging senador, hindi lang naman ang issue lang ng mga manggagawa ang pag-uusapan natin. Abay, ang isang issue pa rin po dito ay yung talamak na graft and corruption sa ating gobyerno. Ayan, ito yung nakarating na rin sa United Nations Committee on Committee on Economic and Social and Cultural Rights. Kung kayo ipapala rin, paano natin may nakikita ba yung solusyon para mapigilan o kaya mabawasan man lamang ang talamak na korupsyon ngayon? Well, unang tama po kayo dyan, Sir Deo. Seryoso kami ay galit, ang Makabayan Coalition ay galit na galit po talaga sa napakatinding korupsyon. Alam niyo naman, ang buong Makabayan slate ay isa sa mga complainant laban kay BP Sara doon sa korupsyon. So tayo ay dapat talaga siguro dagdagan pa natin yung pangil na doon sa mga mangungurap, magnanakaw sa pundo ng taong bayan. Dapat talaga may maparusahan seriously ito, Sir Deo. Kasi ang nangyayari, puro lang investigate iimbestigahan, tapos wala na napuputol na nasaan yung pagpaparusa doon sa nagkasala, nagnakaw sa pondo ng tao. Equivalent ito, ang tingin namin, equivalent, yung pagnanakaw mo sa pondo ng taong bayan, equivalent ng pagpatay sa taong bayan. So imagine mo, Sir Deo, ang mga manggagawa nga, kami mga manggagawa, kapag kami ay nakalabag sa company rules and regulation, diba? Tanggal ka sa maximum. Diba? Bakit itong mga opisyal ng gobyerno, diba? Milyon-milyon ang ninanakaw, pero nagtatakipan sa isa't isa. So isa po talaga yan sa ating siseryosohin na dapat talaga may managot, maparusahan, matanggal sa pwesto, no? Kasi hindi tama yan. Maawa sila sa mga taxpayer na hirap sa buhay, nagpapakapagod, nagtitiis sa mahabang traffic makapasok sa trabaho, uwi sa trabaho,
almost 6 hours ang ginugugol araw-araw. Tapos kukolektahan ng tax na nakawin lang nila. Hindi tayo papayag ng ganyan, Sir Deo. Okay, mayroon tayong man on the street, Sister Yes, L. Ito naman, Lakay at Sir Jerome Adonis, mayroon tayong kasamahan, nasa labas si RH52, ang ating reporter na si Edniel Parosa, at mayroon pong magtatanong sa inyo na isa sa ating mga kababayan, merong itatanong po sa inyo. Edniel, saan kayo ngayon? Kalakay at Sister El, magandang umaga. Mainit na araw dito sa lungsod ng San Juan. Tingnan naman itong tinitira ko ngayon. Ano yan? Buko yan, masarap yan. Buko juice yan. Masarap yan. Sa malamig yan. Kapag ganitong mataas ang heat index, Kalakay at Sister El, sa mga unang hahanapin dito sa kalye. Ito, buko juice. Pinag-usapan natin yung buko juice. Alam niyo, kasama natin Sir Jerome Adonis ng Kilusang Mayo 1. Hindi lamang mga formal sector na mga manggagawa yung dapat makinabang sa ating mga opisyal, kasama rin dapat itong mga nasa informal class. Yung mga manggagawa na walang formal na sahod, kaya itong mga buko vendor na makausap natin ngayong araw na ito. Nakalibre ka na ng buko juice. Parang nakalibre ka na. Nakalibre ka yata ng buko juice, alam niyo na kung bakit. Junjun, Lakay Deo, Sister El at Sir Jerome. Kuyang Junjun, buko vendor dito sa lungsod ng San Juan, sir. May tanong ka sa ating guest ngayong umaga. Sir, ano po kayo pag nanalong senador, matutulungan niyo po ba kami na kaming mahirap na tindahan ng buko? Ayan, yung mga street vendor. Na minsan street vendor hinahabol-habol pa ng pulis. Yung mga market inspectors, ayan. pa ng clearing operation. So, natataboy ba kayo, sir? Nahuli kami ng mga clearing operation, mga MMDA. Yun. Ayan, nakatay tayo. Ay, ibigay niyo po sa amin. Bago yung tulong ni Ka Jerome Adonis, hindi ko nababanggitin kung saan lugar ito, Lakay. Baka mapuntahan. Ng City Hall. Pakinggan natin ang sagot ng ating guest ngayon, sir. Ayan, Okay. Ka Jerome. So, Sige, unang-una anong po. magaw nyo nga tulong sa mga katulad nila mga vendors Ni na Kuya Junjun. nakipag-hide and seek sa mga taga-MMDA, mga pulis na nanguhuli ng mga vendors na katulad nila? So unang-una po, ang pagdami ng informal workers ay resulta talaga yan ng kawalang trabaho sa ating bansa. Okay, ngayon ano mga kinakailangan gawin? Dapat siguraduhin sa LGU level na magkakaroon sila ng pwesto. No, magkakaroon sila ng pwesto at hindi sila basta-basta hinuhuli kasi yan yung mga yung mga kababayan natin na lumalaban ng patas para mabuhay. Yes. 'Di ba? So Kaysa dapat mang-hold up, kaysa mang-hold up, 'di ba? Oo. Lumalaban ng patas. Ang problema, anytime huhulihin pa dahil so-called nasa bawal silang lugar. Eh di bigyan natin sila ng tamang lugar at kung magbabayad man ay yung abot kaya lang nila. Tas pangalawa, Sir Deo, dapat natin seryosohin unti-unti yung pagkakaroon ng formal job sa ating bansa para ma-absorb sila later on ng ating magkaroon sila ng regular job, magkaroon ng regular na kita para mabuhay naman ng matino. So ang unang option siguro, ang pinaka-shortest ay kailangan talaga bigyan sila ng pwesto ng LGU at pwede natin silang pakiusapan sa bagay na yan at hindi basta-basta hinuhuli. Kasi karamihan sa mga kapatid nating vendors, minsan nangungutang pa. Ay, totoo yan. Diba? Nangungutang para Pangpuhunan. paitinda nung araw. Tas huhulihin, lugi na. So kawawa yung ating mga pamilya. Kasi in the first place, hindi nila kasalanan kung bakit sila ay naging mga ambulant vendors dahil wala ngang matinong ino-offer na trabaho sa bansang Pilipinas. Ayan. Okay, Kuya Junjun. Junjun. Ayan. Anong masabi mo sa sagot ating kasama? Okay po yun, sir. Sana mabigyan. Ayan. Tama. Sige, Kuya. Okay. Parang naiiya si Kuya. Patago na dun sa poste ng payong niya. Baka mamukhaan sa TV, huliin ng mga taga-MMDA. Sumisiksik si Kuya Junjun kasi hindi namin binabagit kung nasang lugar sila. Ganun ba? Pero Tanong ako, curious lang ako, Magkano Edel, buko? magkano kinikita sa isang araw? sir, magkano kinikita mo ngayong araw? Sa isang araw, lalo pa ngayon, magtataginit na. Sa ano lang po, 1,000. Aba, Malaki-laki na. 1,000. Libo isang araw? Minsan, pag may na, 700. aba. Ednel, mas malaki pa kumita si Kuya Junjun sa atin. Ano pa ang minimum wage earner? Diskarte lang yan, di ba, Kuya? Oo. Oo. Yan ang sitwasyon dito sa lungsod ng San Juan, tinig ng ating mga kababayan para sa bakit ikaw
Balik sa inyo, Lakay at Israel. Maraming salamat, Edniel Parosa. At kung may huhuli kay Kuya Junjun, ayan, i-text mo agad si Edniel at tawagan natin si Mayor Big Boy Francis Zamora. Hindi naman sinabi yung street, Lakay, mahirap pa hanapin. Pero tama nga naman, tama sabi ni Ka Jerome Adonis, ayan, yung mga dapat bigyan ng alalay. Alam mo tama. Alam mo sa Thailand, Sister L, ayan, marami rin mga vendors na ganyan, pero ang ginawa ng gobyerno nila, meron isang lugar na doon nakalagay, ayan na. Actually, di nga yata sila pinagbabayad ng bis para magkaroon lang sila ng hanap buhay. Binigyan sila ng pwesto para doon lahat. Ay, yung parang tabi-tabi lang sila sa isang hilerang gano'n. Yes, dapat may gano'n naman talaga tayo. Kaya siguro nasa programa din ng gobyerno, ng LGU, kung paano matulungan yung kanilang mga constituents ng mga vendors. Okay ka, Jerome, ayan. Dahil kinakapos na po tayo ng oras, siguro po bakit ang tanong namin, bakit ikaw, ayan, bakit ikaw ang dapat iboto ng ating mga kababayan para maging isang senador? Well, Sir Deo, babalikan ko lang. Si Jerome Adonis ay manggagawa mismo. Ako, alam na alam ko yung danas at hirap ng mga manggagawang Pilipino. Mababang sahod, kontraktual, no, binabiolate pa yung aming karapatan sa pag-uunyon. So lahat ng yan ay babaunin natin kung tayo man ay pagbigyan ng ating mga kababayan na maging senador at talagang ilalaban natin yan na mangyari sa anyo ng mga batas para maproteksyonan talaga yung mga manggagawang Pilipino. Of course, bilang senador, hindi lang dapat i-address yung concern ng mga manggagawa, yung buong bansa natin, yung other sectors, yung mga magsasaka, kababaihan, yung kabataan. So unti-unti po tayong tutuwang para unti-unting malutas yung ating mga problema. Kasi yun nga, balikan ko, wala naman ni isang senador ngayon na nakaupo ang nakaranas ng danas ng mga manggagawang Pilipino. So kami lang talaga, ako lang talaga bilang kandidato sa pagkasenador ang makakapag-craft ng isang batas na directly tutugon sa pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino at the same time ng mga ordinary nating kababayan. 11 naman kami sa Makabayan Coalition, Sir Deo. So may mga kanya-kanyang kaming sectors na so-called expertise, no? Pero kami po ay magkakasama para hindi lang harapin yung kani-kanila mga sectors kung hindi yung buong problema ng ating bansa. Anong numero po kayo sa balota, Ka Jerome Adonis? Madali pong tandaan. Unang-una, kanina tinatanong ako ni Sir Deo, ako daw ba yung may-ari nung dalawang branch sa Timog? Meron pa, Sir Deo, sa Olongapo. Meron din Adonis doon. Hindi po ako ang may-ari, pero Jerome Adonis po ang pangalan ko, number 2 po sa balota. Number 2. Magkasunod pala kayo ni dating DILG Secretary Abalos. Tama ba? One siya eh. One ba siya? Opo. Pero baka lalagpasan siya nung botante, diretso sa number 2. Ayan, eto may nabola ka. may napaniwala ka, Jerome Adonis. Ayan, sabi nitong si Elmer Labog, ayan, Don Nicanor Elman, ayan, at Renato Reyes, iboboto ka daw. Parang hindi yata kayo magkakakilala Parang Sir Deo, number 2 yun, dalawa sila. Mga kaibigan na Ginoong Ronaldo Mangampo Jerome Adonis, Secretary ng Kilusang Mayo Uno at miyembro ng political party ng Makabayan, kandidato sa pagkasenador, number 2 sa balota, Ronald Jerome Adonis for Senator. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.